الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lubos natin pinapasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Tunay na mga biyayang ito ay ni'ma na dapat pasalamatan ng kanyang alipin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa mga oras na ito, insyaAllah ta'ala, ay nais natin isalarawan ang imperno ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang nilikha para o inihanda ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanyang mga kaaway at para sa mga taong hindi sumunod sa kanya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang imperno ay lagi nating hinihiling sa Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay ilayo niya tayo mula sa mga taong makapapasok dito, at dinadalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanyang ipasok sa kanyang paraiso. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marahil ang bawat isa sa atin ay mayroon tayong iba't ibang opinyon. Kung tatanungin mo ang isa sa atin kung paano niya isalarawan, paano niya sabihin, o ano ba yung pagkakaunawa niya pag sinabing tagumpay. Marahil ang iba sa atin, lalo na ang hindi mga mananampalataya, kapag tinanong mo sila sa mga bagay na ito, ang kanilang sasabihin ay ang makapagtapos ka ng iyong pag-aaral, magkaroon ka ng mga ari-arian, magkaroon ka ng pamilya, at mabili mo ang iyong mga pangangailangan, yung mga nais mong bilhin. Ito ang sinasabi nila na pagtatagumpay. Ngunit sa Islam, ang paniniwala ng isang mananampalataya, ang tagumpay ay hindi sa pamamagitan ng paggamit ng mga makamundong bagay. Pagkus sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Al-Imran, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ. Sino man sabi niya ang inawon o hinila mula doon sa imperno, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ, at siya ay ipinasok sa paraiso ng Allah, فَقَدْ فَازَ. Sila ang mga taong tunay na nagtagumpay. At marami pang mga talata na sinabi ang Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Sino man ang sinunod nila ang Allah at ang kanyang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Sila yung mga taong tunay na nagtagumpay. Ngunit ang mga taong hindi sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, sinunod ang kanilang mga sariling mga kagustuhan, ang nafsu hawa nila, ang sarili nilang pagnanasa, sila yung mga taong tunay na nalugi o mga khusran, ang nalugi dito sa mundo at lalo't higit doon sa kabilang buhay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakaraming mga talata mula sa banal na Quran na naglalarawan ng imperno ng Allah subhanahu wa ta'ala o tinatawag na nar Jahannam. Okay? Ang literal na meaning niya, okay, yung al-lahab, ibig sabihin yung lumilihap na apoy. Okay? At yung init niya ay hindi aabot, okay, ibig sabihin hindi niya kayang pantayan yung init dito na apoy na meron sa mundong ibabaw, ay hindi niya kayang pantayan yung init na meron doon sa imperno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Napakaraming talata na binanggit ang Allah subhanahu wa ta'ala, at gayon din ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga, alam nyo ba na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya,
Okay? Yung init dito sa mundo, okay? Kaya nga sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag sabi niya, masyadong mainit, sabi niya, ay pwede niyo muna i-late o ipanghuli ng saglit ang salatul dhuhr. Bakit? Para magkaroon ng konting lamig. Kaya nga sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, abridu bis-salah fa inna shiddatal har min fayhi jahannam. Okay, yung init dito sa mundong ibabaw, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'abridu bis-salah. Ibig sabihin nun, kapag sabi niya sobrang mainit, ay pwede nyo ipahuli muna yung sala para magkaroon ng konting lamig. Okay? فَإِنَّ شِدَّةِ الْحَارِ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمْ. Dahil sabi niya, yung tindi ng init dito sa mundo ay ito ay yung parang saan natin kung ikaw ay sa tabi ng na apoy, ito yung kanyang sa gilid lang. Yun lang yung mararamdaman mo. Okay? Yun lang yun. Yung nararamdaman natin init dito. Paano na lang yung init doon sa kabilang buhay? Okay? Bakit, ano bang layunin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit niya nilikha ang impyernong apoy? Bakit hindi niya na lang ginawang paraiso na lang? Para lahat ng tao ay makapasok sa kanyang paraiso. Hindi na dumanas ng mga paghihirap. Hindi na dumanas ng kaparusahan doon. Di ba ang pamumuhay natin dito sa mundo, sabi ng Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Para lang sa gayon ay sabi ng Allah, ay subukin kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala para malaman ng Allah kung sino sa inyo ang mayroong pinakamainam na gawain. Okay, kung sino sa inyo ang tunay na susunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang doon sa mga parusa na ipapataw ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang malulahading Quran, na bilang takhwif, bilang panakot o pantakot sa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa kabilang buhay, kapag nalusaw na ang balat ng isang alipin ng Allah doon sa kabilang buhay, ay sabi ng Allah, baddalnahu juludan ghayrahu. Okay? Papalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang balat kapag nalusaw na iyon. Papalitan na panibagong balat nang sa ganon ay malasak nila yung tindi ng parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa kabilang buhay, doon sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mga kuffar, kapag makita nila yung parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Naba, sa pinakahuli, di ba sinabi nila, ya laytani kuntu turaba. Di ba sabi ng mga kuffar doon sa kabilang buhay, ya laytani. Sana sabi niya, kuntu turaba. Sabi niya, sana naging alabok na lang ako, naging lupa na lang ako. Bakit niya nasambit ang bagay na iyon? Dahil sa tindi ng parusa na kanilang nakita doon sa kabilang buhay. Dahil sa tindi ng binibigay na parusa ng Allah sa mga taong sumuway sa Kanya. Alam niyo ba si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, yawm min al-ayyam, nakita niya, sabi niya, yung isang ibon na iyon. Sabi niya, mas nanaisin ko pa, sabi niya, maging isang ibon. Bakit? Bakit sinabi ni Umar bin Khattab na sana ay naging ibon na lang ako? O naging hayop na lang ako? Bakit? Dahil yung mga hayop na iyon, na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay wala na silang katanungan pagdating sa kabilang buhay. Mamamatay sila, wala nang paglilitis doon, hindi na sila paparusahan sa libingan, at lalo't hindi na sila paparusahan doon sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ni Umar bin Khattab, ay mas nanaisin niya pang maging ibon na lang dahil sa tindi ng parusa. Wallahi azim, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang bawat isa sa atin ay hindi natin nasisigurado. Kahit na sinasabi natin marami tayong nagawang ibadah sa Allah, lagi tayong nagsasala ng 5 times a day,
nagiging mabuti tayo sa ating kapatid sa Islam, nagbibigay tayo ng sadaka, nag-ikram tayo, tumutulong tayo sa ating kapatid sa Islam, pero hindi natin alam kung tinatanggap ba ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Kaya't mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marapat sa isang mananampalataya na dapat niyang pagsumikapan o pagpursigihan na gawin niya kung ano man ang ipinag-utos sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, upang sa ganon ay masigurado niya sa kanyang sarili, okay, magarantya niya sa kanyang sarili na hindi siya mapapabilang doon sa mga tao, mga makakapasok sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala, na inihanda na Allah sa mga kuffar, sa mga non-believer, sa mga mushrikun, sa mga nagtatambal sa Allah, sa mga munafiqun, sa mga tao, mga mapagkunwari. Di ba ang mga mapagkunwari, ang mga hipokrito, saan sila ilalagay ng Allah? Fi darkil asfali minan nar, sa pinakailaliman na impyerno, doon sila ilalagay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang mga munafiqun, mga taong mapagkunwari, pinapakita nila na sila ay mga sumusunod sa Allah. Pero deep inside, sa kanilang mga puso ay mayroong doon nifaq. Mayroong doon pagkukunwari. Na ginagawa nila yon hindi alang-alang sa Allah, bagkus alang-alang sa mga tao. Okay? Subhanallah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa mga dahilan ng ikakapasok ng isang tao, siyempre yung pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa roon, ay mga taong mga nag-iiwan ng pagdarasal. Di ba nga doon sila sa kabilang buhay, tatanungin sila, "Ma salakakum fin nar?" Qalu, "Lam nakum minal musallin." Doon sa kabilang buhay, tatanungin sila kung ano ang naging dahilan kung bakit kayo nakapasok sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sasabihin nila, "Lam nakum minal musallin." Hindi kami napabilang sa hanay ng mga taong nagdarasal, mga nagsasala, o nagsasala man kami pero hindi namin tinatay sa tamang oras dito. Okay? Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Fawailul lil musallin." Kasawian sa mga taong nagsasala. Bakit? Alladhina hum an salatihim sahun. Dahil kapag sila ay nagtatayo ng pagdarasal, ay sila ay hindi nila tinatayo ng maayos. Okay? Tinatayo nila kung ano, halimbawa sa oras, hindi nila tinatayo sa tamang oras. Kung kailan nila gustong magsala, doon lang nila isasagawa ang pagdarasal. Gayon din yung mga ahkam, yung mga batas, ay hindi nila pinapahalagahan. Okay? Kahit na mayroong ng malinaw na mga dalilun sarih, na mayroong malinaw na katibayan mula sa Quran at Sunnah, pero hindi nila ito pinapakinggan at hindi nila ito sinusunod. Dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ipasok niya tayo sa kanyang paraiso. Allahumma inna nas'al. Dalangin natin sa Allah na ipasok niya tayo sa kanyang paraiso at kanya tayo ipasok sa kanyang paraiso. Wallahu ta'ala alam, at iwas na tayo sa impyerno. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.